So what's up sa inyo mga kaibigan, and again, nandito na naman si DJ MA para sa isang panibagong vlog. And for sure guys, magiging interesado kayo sa pag-uusapan natin for today. Especially sa mga YouTuber na nakikinig ngayon at nanonood, dun sa mga empleyado na nagbabalak makipagsapalaran dito sa YouTube. So guys, nag-take note lang ako ng ilang mga notes na pwede kong i-consider na maaaring makarelate kayo, and at the same time makatulong sa inyo para makapag-decide kayo kung ano ba yung gusto nyong ma-achieve ngayong year 2026. So hindi na natin papatagalin to guys. Let's go. So yung una sa listahan natin guys is flexible schedule, okay? So kung ikaw ay isang content creator dito sa YouTube, so ikaw ang boss ng oras mo. So ikaw ang masusunod, wala kang time schedule, wala kang alarm kung kailan ka dapat gumising, kailan ka dapat pumasok doon sa company na pinagtatrabahuhan mo. And at the same time, depende po sa productivity, depende doon sa mood mo kung kailan mo gusto simulan yung trabaho mo. Kasi ako guys, bilang isang content creator, kung kailan ko ramdam na parang doon pumapasok yung idea sa akin, yung mga ideas na pwede kong ibahagi sa inyo, is doon talaga ako gumagawa ng contents. Kaya mapapansin nyo is hindi naman lagi meron akong ginagawa na content dito sa YouTube. So may mga time talaga na wala tayong upload. Ibig sabihin is hawak ko yung oras ko, or nakadepende po sa akin yung productivity ko as a content creator. Okay? So ibig sabihin guys, may personal time tayo, syempre dahil nga hawak natin yung ating oras, nakadepende na po yan sa atin kung kailan natin gusto maging productive or kung kailan natin gusto magpahinga. Okay? And guys, pagdating naman sa empleyado, so let's just say na ito in general, no? So fix yung working hours natin. So mostly usually 8 to 9 hours per day yung trabaho natin. So madalas may overtime pa, di ba? And guys, mahirap mag-adjust sa personal commitment. So dahil nga yung oras natin sa isang araw, sabihin natin yung 1/3 doon, nauubos doon sa trabaho natin, may mga pagkakataon po na hindi natin nagagampanan yung commitment natin ng maayos sa mga iba't ibang bagay pa, like sa personal na buhay natin, sa mga kaibigan natin, sa mga mahal natin sa buhay, dun sa mga kailangan pa natin gawin, na gusto natin gawin kasi nga nahadlangan ito ng ating trabaho, which is hindi ko naman sinasabi guys in a negative way, but in reality kasi guys, yung 8 to 9 hours na yon na minsan umaabot pa ng 12 hours is almost kalahati na po ng isang araw, di ba? So biruin nyo yun guys, hindi ko naman sinasabi na mag-switch kayo as a content creator, but yun kasi yung reality pag naandito tayo sa Pilipinas na talagang mauubos yung isang araw natin sa trabaho lang, lalo na kung hindi mo hawak yung sarili mong oras or nagtatrabaho ka as a normal employee, di ba? So yun yung masasabi natin sa number 1, especially doon sa flexible schedule, no? So guys, yung pangalawa naman is yung tinatawag natin na income potential. Okay? So pagka YouTuber kayo guys, walang limit yung income nyo. So magbigay tayo ng ilang mga YouTubers na sa buong mundo na sobrang laki ng kita, like Mr. Beast, iShowSpeed, so dito sa Pilipinas, Kong TV, Ivana Alawi, Zainab. Sa mga di nakakalam guys, yung mga yan, milyon-milyon ang kinikita niyan, lalo na yung mga international vloggers. So walang limit yung kita ng mga yan. Okay, sa mga hindi po nakakaalam guys, na dito sa YouTube, there's no cap pagdating po sa revenue na pwede natin makuha dito. As long as grabe yung viewership nyo, as long as madami po talagang tumatangkilik dun sa content na meron kayo, talagang guys, sobrang taas. Or masasabi natin na walang hangganan, hanggang kailan pa pwede tumaas. Kung hanggang saan pa yung itataas ng pwede mong sahurin dito sa YouTube, talagang posible po yun dito. Okay? So ayun nga guys, no, nakadepende po yun sa views and engagement syempre ng content creators and of course between the viewers. Okay? So multiple income guys, hindi lang sa mga ads, no? So pwede rin tayong kumita kung kayo pa YouTuber sa donation, membership, no, super chats, live stream, ayan, super thanks, membership. So sponsorship guys, sobrang daming opportunity dito sa YouTube or sa social media. At ang matindi dito guys, is meron tayong tinatawag na personal growth na kung saan binubuo natin yung sarili nating pangalan. Hindi lang as a content creator, pati na rin para maka-influence tayo or makapag-influence tayo sa ibang tao. Ma-motivate natin sila, humanga sila sa atin. So sobrang dami guys na positivity kung kayo po ay isang YouTuber, lalo na kung stable na po yung YouTube channels na meron kayo. Okay? But syempre guys, yung growth natin dito, lahat po yan ay nakadepende sa productivity natin.
sa creativity natin. Ano ba yung content na meron tayo? Kasi kung pipili tayo ng niche or content dito sa YouTube, dapat guys, simula pa lang decided na tayo kasi doon kayo makikilala eh. Kumbaga yun yung pinili nyong daan, yun yung pinili nyong path na doon kayo makilala. So ako guys, hindi pa man ganun kalaki yung channel ko, but ang pinili kong way is sa YouTube tips about social media. Diba? So, doon niya ako makikilala. So, yun yung ibig ko sabihin sa inyo guys na nakadepende po yan sa inyo kung ano yung pipiliin nyo na gusto nyo. Hello everyone, especially the live streamers out there. Are you searching for a reliable, safe, fast, and affordable recharge or top-up service? If you're using the Sugo and Chamet apps, I suggest you visit the CocoDP platform. To get a huge discount, use the Cocoin payment method. Don't forget to click the link in the comment section and log in to CocoDP. The CocoDP platform offers plenty of games and live apps that you can choose from. Now, I will teach you how you can buy Chamet Diamonds here on CocoDP. First, enter your UID. Second, choose the package you want to purchase. Third, select the Cocoin payment method to get a bigger discount. Other payment options are also available. Fourth, enter your email address. Final step, click Buy Now. In just a few seconds, you will receive the package purchase and you can check it directly in your email. So what are you waiting for? Visit CocoDP today. And pagdating naman guys, kung ikaw ay isang normal empleyado, normal employee, no? So fixed salary. Alam naman natin guys na bibihira magtaas ng sahod, especially dito sa Pilipinas, no? And guys, occasional bonuses. May mga bonus, yes, pero hindi naman lagi. No, siguro pag na-hit ng isang company yung quota, so merong bonus. Pag holiday, may mga bonus yan. Pero most of the time guys, di ba? So fixed lang po talaga yung sahod ng isang normal na empleyado dito sa Pilipinas. Okay? So career growth hindi ganun kabilis kasi nga bilang isang empleyado ako guys, may experience ako dyan. So madami kayong makakatrabaho na hindi nyo magugustuhan yung ugali, yung mga katrabaho nyo na makakasama nyo sa isang company na ituturing kayong sabihin natin kaaway kasi nga 'di ba alam naman natin ng labanan dito sa Pilipinas real talk lang, no? So kumbaga the more na sip-sip ka sa bossing, the more na mas lumalapit sa iyo yung loob ng boss. So imbis na ikaw na matagal ka na sa company, imbis na ikaw yung ipopromote, ang ipopromote yung kabago-bago na madalas dumikit doon sa bossing, which is yun yung real talk dito sa Pilipinas guys. Okay? So, kumbaga nakadepende po yung promotion. Depende kung gaano mo ka-close yung bossing or kung kamag-anak mo. Yun yung real talk. Okay? So, yun yung number 2 natin guys. And number 3 guys is work from anywhere. So, alam naman natin guys, pag YouTuber is pwede tayo mag-upload kahit nasa bahay lang, no? O, sabihin natin, dala nyo yung laptop nyo, pwede kayo mag-upload kahit nasa Starbucks kayo, sa kahit anong lugar guys, as long as meron kayong internet. Okay? And syempre guys, meron tayong tinatawag na lifestyle freedom na katulad nga ng sinabi natin sa number 1 na dahil nga hawak natin yung oras natin, hindi ito hadlang, no? Para makapag-upload tayo ng videos kung saan man tayo pumunta. Hindi katulad ng pag ikaw isang employee na talagang nandun ka lang sa lugar na yon. Di ba may mga time na lilipat kayo sa isang lugar para magtrabaho, but at the end of the day, di ba parang ang pakiramdam nyo is still intact pa rin kayo dun sa company. Hindi katulad ng pagiging isang YouTuber na yun nga, no? So may work-life balance kung tawagin. Hindi lang focus talaga sa trabaho, so talagang nababalanse po nila yung kanilang lifestyle or yung responsibility nila. Okay? And guys, sa empleyado naman guys, kadalasan sa office, di ba alam naman natin yung hybrid setup pagdating sa mga offices, di ba? And of course, ayun nga, no, travel restrictions at fix yung location. Di ba? So, syempre, pagka na-hire ka sa isang company, kung saan ka na-assign, dun ka lang. Kumbaga, yun lang yung pinakang working area nyo. So, malabo na ikaw ay malipat sa iba kasi kung saan ka na-assign, dun ka na, fix ka na. And long-term siya, pang matagalan siya kasi mostly ng mga trabaho dito sa Pilipinas ay sabihin natin may kontrata. Diba? So that's why talagang magpo-focus ka lang doon sa working area na yon. Okay? So pang-apat naman guys is yung tinatawag natin na skill development. Ayan. So pagiging YouTuber guys, matututo ka sa maraming bagay. For example guys, editing. Okay? Storytelling, video creation, marketing, analytics. So yun yung isa sa natutunan ko dito sa YouTube na pinapasalamat ko talaga mga kaibigan, ano, dahil talagang yung analytics dito sa YouTube hindi siya biro pag-aralan, lalo na kung hindi mo talaga siya gusto pag-aralan. So hindi mo alam, hindi mo malalaman yung activity ng channel mo kung hindi mo siya pag-aaralan
So dahil nga tayo, hindi man ganun kalaki yung channel natin, but natutuwa lang ako kasi nagigets natin yung nangyayari sa channel natin. Ano ba yung mga magiging future projections ko? Dahil hindi ako naging productive ngayong buwan, kung maging productive man ako, alam ko na yung mga mangyayari sa mga susunod na buwan. So that's why hanggat maaari talaga, maging active talaga tayo dito sa YouTube. And guys, meron tayong tinatawag na branding. So mas mabilis matuto sa tinatawag natin na entrepreneurship at business skills. May mga napapansin ba kayo guys sa content creators or YouTubers na ang galing nila magsalita, and at the same time, sanay na sanay silang humarap sa tao kasi nga yun nga yung skills na nade-develop nila time to time habang sila po ay gumagawa ng content. Hindi lang dito sa YouTube, no, sa lahat ng platforms dito sa social media. So that's why pag sila po ay nagpe-present, ipine-present nila yung sarili nilang business or branding, isisiw na lang sa kanila. So hindi sila nahihirapan, hindi sila kinakabahan kasi yung self-confidence na tinatawag guys, sobrang taas. No, lalo na dito sa content creation. So yun yung nade-develop sa kanila. So pagdating naman guys sa pagiging employee, no, so skills limited, depende po doon sa department nyo or doon sa role nyo. Depende kung nasa ang company kayo. And guys, training depende sa company at position. So minsan yung iba nagbabayad pa ng training para ma-develop yung skills na meron sila. But guys, sa ngayon alam ko nakikita nyo na yung big difference kung ikukumpara nyo yung dalawa. But it doesn't mean guys na kayo po ay hinihikayat ko na maging YouTuber. Kasi guys, ang pagiging YouTuber, let's be honest, hindi po ito para sa lahat. Yun po yung masakit na katotohanan na dito sa social media, kahit anong pilit natin sa isang bagay, kung hindi po talaga para sa atin, hindi po talaga para sa atin. So kumbaga yung sa akin lang guys, ina-explain ko sa inyo yung possibility, yung advantages and disadvantages ng pagiging isang YouTuber and empleyado. Okay. So ayun guys, no. So panglima naman guys, creative freedom and autonomy. So YouTuber, full control sa content, style. So syempre guys, bilang isang YouTuber, nakadepende po sa amin yung style na gusto namin gawin sa mga vlogs namin, the way kung paano namin i-execute yung mga bagay-bagay na gusto namin ipakita sa inyo through videos, di ba? So mapapansin nyo may mga content creators kayo na pinapanooran pero hindi lahat i-strip nyo yung style. So that's why mas nag-i-stick kayo dun sa mga YouTubers na gusto niyo yung style kasi hindi nyo naman papanoodin yung YouTuber na yun kung hindi nyo gusto yung style niya doon sa vlogging na ginagawa niya. Diba? So yun po yun. And of course guys, yung timing, direction ng channel, consistency ng channel, kasama yan. And guys, pwede mag-experiment, mag-express ng sarili. Sa YouTuber guys, isa ito sa naranasan ko this past few years na parang nade-develop sa akin as a content creator. Kasi naalala ko guys, nung nag-start pa lang ako sa YouTube, is talagang hindi ako sanay magsalita. At halatang halata na talagang medyo kinakabahan ako once na nagsasalita ako sa harap ng camera. Pero habang lumilipas yung panahon, napapansin ko na parang nade-develop So parang alam niyo yun, may character development, may personal growth sa part ko as a content creator. No? Na kung dati ako ay medyo nahihiya, habang ako ay nagsasalita, nagpapaliwanag. But ngayon guys, parang sanay na ako sa ganitong ginagawa ko. So ikaw man ang mag-content ng ilang taon, ewan ko na lang kung hindi pa rin ikaw ma-develop sa ganitong industry. Diba? So ganun po yun. At masasabi natin guys, pagdating naman sa empleyado, no? So sundin yung instructions at company policies, limitado ang creative freedom. So alam naman natin guys, every company, no, may sariling policy po yan na kailangan natin sundin. So ibig sabihin yung freedom natin para magsalita, express kung ano ba yung talagang nararamdaman natin, hindi po natin yan madalas pwedeng gawin, lalo na meron tayong sinusunod sa trabaho. Hindi porke gusto mo yung ganitong bagay, magagawa mo siya. Katulad nung sinabi ko guys, meron kayong tinatawag na work protocol na yun dapat yung nyong gawin dun sa trabaho nyo. Hindi porke ganun yung nararamdaman nyo ngayon, hindi nyo nasusundin yung rules dun sa company. So lagi natin sinasabi guys na pag ikaw ay isang empleyado, dapat lagi nyo susundin talaga yung policy. Hindi nyo hawak yung sarili nyo. So parang ang mangyayari na ito guys, kung ano yung batas ng company, syempre yun yung gagawin. Yun yung susundin. Hindi mo susundin yung gusto mo. Kasi nga, ikaw ay under that company. So, isa kang empleyado. Hindi katulad ng isang YouTuber na pwede namin express yung sarili namin. Meron kaming sariling platform para ihayag yung gusto namin sabihin sa social media. So, kumbaga, meron kaming sariling boses. Kasi meron kaming sariling platform. No? So, yun po yung pinagkaiba ng dalawa pagdating sa creative freedom
and autonomy. Okay? So yung number 6 guys is tinatawag natin na personal brand and opportunities. Tingin ko guys medyo magtatagal tayo sa topic na to kasi ang dami kong naranasan about dito sa pag-uusapan natin na to. Okay? So pag YouTuber kayo guys, pwede kang maging public figure or influencer. Okay? So pwede ka din magbukas ng business, collaborations, sponsorship, and speaking engagement. Alam nyo guys, ang pagiging isang YouTuber para sa akin is talagang pag na-maintain nyo, nagkaroon kayo ng stable YouTube channel, stable platform, is talagang advantage na rin po sa inyo. Lalo na pagka meron kayong business, nakabuo kayo ng personal branding. Kasi yun yung pagkakataon na madaming lalapit sa inyo na brand collabs, brand collaboration, sponsorship na kung saan pwede nila kayong bayaran by just simply promoting their products and services. So, ang nangyayari dito guys, sila yung nagre-reach out sa'yo kasi alam nila na makakatulong ka doon sa brand na meron sila. At ako guys, no, speaking of brand collaboration guys, yung pinopromote ko ng pangmatagalan which is yung CocoDP platform, is a recharging platform yun guys na even though ikaw ay live streamer, ikaw man ay gamer like for example sa Mobile Legends, no, naghahanap ng murang diamonds. So, pwede nyo gamitin guys yung CocoDP platform para mas makamura kayo. Kasi guys, dito sa CocoDP guys, sobrang mura lang ng bilihin dito. No, mapa, live streaming points, coins, or sabihin natin gaming diamonds. Ito po talaga yung may isasuggest ko sa inyo. Okay, so wag niyong kakalimutan guys na bisitahin yan, di ba? So nakapag-promote pa ako, naisingit pa natin yon. Okay? And pagdating naman guys, ayan, pagdating naman sa, sabihin natin sa pagiging empleyado, so career tide sa company. So pag sinabing career tide, so yun nga, limitado lang yung opportunity na natatanggap mo as a employee. Diba? So walang lumalapit sa'yo kasi nga hindi ka ganun kakilala sa social media. So kumbaga normal na empleyado ka lang. So yung commitment mo syempre sa trabaho mo. Kasi hindi ka kikita kung hindi mo gagawin yung responsibility doon sa company or pinagtatrabahuhan mo, which is yun yung katotohanan. Okay? So reputation mostly internal at industry based. So yung inyong promotion, yung reputation nyo as a employee, so nakadepende po yan syempre sa performance nyo sa inyong trabaho. Hindi naman kayo mapopromote, hindi naman kayo magkakaroon ng mataas na reputation kung papabayaan nyo yung trabaho nyo, which is dun lang yun guys, dun kayo makikilala doon sa position na yon. Hindi katulad ng isang YouTuber na makikilala kayo sa social media, depende doon sa content na pinili nyo, and at the same time, yung mga brand na lalapit sa inyo is pwede po talaga kayong i-reach out niyan para magpatulong sa inyo na i-promote yung product and services na meron sila, which is nakadepende na po yan sa usapan nyo kung magkano or kung ano yung agreement nyo, ex-deal ba, babayaran ba nila kayo, depende doon sa rate mo as a YouTuber. So, yun po yun. Okay? And guys, last but not the least, I think ito na po yung pinakang huli natin. Ano? So, lifestyle and work-life balance. Okay? So, real talk lang tayo guys. Pag YouTuber kayo, pwede kaming mag-adjust ng workload. Katulad po ng sinabi namin kanina or sinabi ko kanina na nakadepende po yan sa amin kung kailan namin gusto maging productive. Okay? So, kahit mag-break ako or mag-focus kami sa personal life namin, sabihin natin sa loob ng linggo na to, sa buong isang linggo, no, wala kaming ibang ginawa kundi mag-focus sa aming personal na buhay o doon sa mga gusto pa namin gawin. Diba? So, pwede namin gawin yun guys kasi lalo na kung meron na kayong stable channel na may viewers naman talaga. Okay? So, syempre guys, mas control sa schedule at priority. So, dahil nga kami po ay hawak namin yung oras namin, okay? So, may mga pagkakataon po talaga na mas nabibigyan kami ng chance na i-priority yung ibang mga bagay. Lalo na kung na-sustain naman po namin yung aming mga YouTube channel. Sabihin natin na talagang passive na yung income, yung nagge-generate na revenue from inside the YouTube, outside YouTube, like brand collaboration is consistent. So kami guys, pwede pa kami magdagdag ng ibang source of income na gusto namin. Na kung saan hindi kami mape-pressure and at the same time talagang magbibigay pa ng mas madaming opportunity para sa amin as a YouTuber. Okay, so ganun po yon. And guys, pagdating naman kung kayo po ay isang employee, no? So, leave at personal time, limitado. Okay, so limited lang po yung inyong sabihin natin, hindi pagpasok. Kasi sabihin natin na talagang sa loob ng isang buwan, talagang kailangan nyo na maging active kung saan man kayo nagwo-work. So, limited lang po yung leave.
o yung absent na dapat nyong sabihin natin kung gusto nyo mag-leave, di ba? So limited lang siya. So overtime at deadlines kadalasang peaks. So lalo na pagka may hinahabol kayo doon sa trabaho nyo na hindi nyo natapos kasi nga kayo po ay sabihin natin nagkaroon ng sakit, no, nag-sick leave kayo, sabihin natin yung inyong kinikita ay depende po doon sa workload nyo. So, kailangan nyo siyang tapusin. Mapipilitan kayo na gawin yung best nyo para po maihabol sa deadline yung mga pending na trabaho nyo. Diba? Which is yun po yung masakit na katotohanan sa isang empleyado. Okay? But, ito guys, no, dagdag usapan natin, dagdag usapin natin. Siyempre, meron din konting considerations at real talk din, mga disadvantages na pwedeng maranasan ng isang YouTuber. No? So pag sa YouTube guys, syempre unstable yung income namin sa simula. Hindi naman po kasi lahat ng YouTuber malaki ang sahod. So madami din po sa amin, ako katulad ko guys, na sumasahod ako ng 10 to 15,000 a month. Diba? Ibig sabihin guys, ganun lang kababa yung sinasahod ko dito sa YouTube. Pero may mga brand collaborations tayo, may mga other source of income tayo bukod sa YouTube na nakakatulong sa atin para i-sustain natin itong ginagawa natin dito sa YouTube. Kasi kung sa YouTube lang kayo aasa, tapos hindi pa naman ganun kalaki yung sahod nyo, talagang mapipilitan kayo maghanap ng extra work. No? So, kailangan nyo po yan talaga. So, hindi nyo maaalagaan yung YouTube channels nyo pag ganon. So, pag simula guys, talagang unstable income yan. Yun po yung katotohanan. So, kailangan nyo po talaga ng consistency, strategy doon sa content na ginagawa nyo dito sa YouTube. So, yun po yung real talk doon. At syempre guys, pag ikaw ay isang empleyado ng company, no? So, syempre, kahit kakasimula mo pa lang, stable yung ibinabayad sa'yo, yung paycheck mo. Kumbaga, alam mo na yun yung sasahurin mo after mo magtrabaho ng 15 days, 30 days. So, kumbaga, nasa utak mo na siya. So, yun yung advantage ng mga empleyado, no? At syempre guys, alam ko, dito sa Pilipinas, may iba't iba tayong benefits, no? So like sa health, retirement, and insurance, no? Na hindi mararanasan ng iba't ibang content creator. Kaya ako guys, as a content creator, so syempre dahil nga hindi naman kami under ng company, so naguhulog na lang kami voluntary dun sa mga pwede namin hulugan, no? So like yung SSS, Pag-ibig, PhilHealth, so yung mga pwede namin hulugan. Kasi nga hindi naman kami under company, hindi naman automatic pag nasahod kami, napupunta dun yung ilang percentage ng sahod namin. So, kumbaga, kami na po yung gumagawa ng way para makapaghulog kami doon. Hindi katulad ng mga empleyado na every time na sasahod kayo, talagang automatic, may pumapasok na po doon sa mga SSS nyo, PhilHealth, and Pag-ibig. So, yun po yung masasabi natin and consideration na lang din doon sa mga empleyado dito sa Pilipinas. And guys, bago ko pala tapusin itong vlog na ito, hindi ko ito ginawa para may encourage kayo na maging isang YouTuber lalo na ngayong year 2026. But ito ay isang usapan na talagang inisip ko na for sure makakapagpa-realize sa inyo, lalo na dun sa mga nagdi-decide pa or nagdadalawang isip pa, lalo na yung may mga passion naman sa content creation na kung ano yung nakakapagpasaya sa inyo, isubukan nyo. Alam naman natin guys na yung trabaho natin, ito yung kailangan natin para masustain yung pangangailangan natin sa bahay. But sa kabilang banda, may ilan din sa mga viewers natin ang gusto maging isang content creator dito sa YouTube na napipilitan magtrabaho dahil nga hindi naman pa sila napapakain or napapasahod ng YouTube ngayon dahil nga nagsisimula pa lang sila. Ang suggestion ko sa inyo guys is mag-sacrifice kayo, no, para dun sa mga bagay na gusto nyo. Kasi katulad nung sinabi ko sa inyo guys, ako sinacrifice ko yung career ko sa barko, sa restaurant, sa hotel, para dito sa content creation. Kasi parang mas nag-enjoy ako dito pag nagtuturo ako, nag-explain ako sa inyo. So parang dun ko nakikita yung tunay na ako na unti-unting nade-develop time to time. So ang sa akin lang guys, sana kayo mahanap nyo din yung sarili nyo dito sa YouTube, lalo na kung talagang gustong-gusto nyo maging isang YouTuber. And malay natin lahat ng sacrifice nyo, maging worth it naman yan, no? And sana makatulong rin tayo sa inyo para kahit papano ma-motivate kayo, no? So kahit papano magtuloy-tuloy kayo dito sa YouTube. And syempre guys, no, wag nyo din naman papabayaan yung sarili at pamilya nyo. Diba? So yun lang naman guys. And kung sa tingin nyo marami kayong natutunan sa vlog natin for today, don't forget to subscribe my channel DJMA for more videos like this.
And guys, gusto ko lang i-shoutout yung mga viewers natin na always nag-aabang ng vlogs natin weekly. Ayan, so mega love shoutout po pala sa inyong lahat. And guys, hindi rin natin kakalimutan yung ating mga DJMA exclusive members na nagpa-member last month and this month. Ayan, so bilang perks guys, ipineplex natin sila every end of our video at meron po silang tinatawag na monthly community post na kung saan every month ipinopost natin sila sa ating community para mas makilala po sila ng ating mga subscribers and viewers. And guys, yung pa-member sa aking channel is $1 per month lang po yan. So napakamura, no? And kung sa tingin nyo guys, medyo nabitin kayo sa vlog natin for today, meron akong iiwan na isang playlist dito at isang YouTube video na makakatulong sa inyo as a YouTuber, no, na nakikipagsapalaran ngayon, year 2026 sa YouTube. So yun lang naman guys, maraming salamat sa panonood and God bless po sa ating lahat.